Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon na palatuturang Istana, Balikatan para sa Sulong, Quezon ngayong araw ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Enero taong 2022. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami sa aming unang Miyerkules ng bagong o panibagong taon ng 2020. At siyempre palatuntunan ito, patuloy po ninyo mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme FM at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay po naman sa harap ng inyong TV set, tumutok kayo at manood sa magitan ng broadcast Channel 6. Pwede rin po kayong mag-browse doon sa aming FB account ng Stand Up Balikatan. Sa ulo ng mga balita. Balitang nasyonal, pinakamataas sa 73 araw new COVID-19 infections sa bansa, sumirit sa 5,434. Bulacan, Cavite, Rizal, ilalagay sa Alert Level 3 simula ngayon, Enero 5. Limitasyon sa paracetamol purchases pwedeng gawin versus shortage. At quarantine violators swak sa kasong sibil at kriminal. Para naman sa mga balitang lokal, Kongresuman Tan nanawagan sa mga mamamayan na magpabakuna para maligtasan ang banta ng COVID-19. 5 magkakapamilya nakaligtas sa kamatayan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang SUV. SM Bills of Joy pinamahagi sa mga bata sa Lucena at 5 lalaki huli sa aktong nagtutupada sa Sariaya, Quezon. Sa balitang showbiz, Chris, kinumpirma ang hiwalayan nila ni Mel. Balitang Nasyonal. Pumataw na sa 5,434 ang bagong tinatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa pinakasariwang datos ng Department of Health. Dahil dito, papalo na sa 2.86 million ang nahahawaan ng naturang nakamamatay na virus. Huling mas mataas ang single-day new COVID-19 infections noong ika-23 ng Oktubre, noong umabot sa 5,807 ang nahawahan sa kabila ng mataas na bilang ng new COVID-19 cases. Nasa 16 na laboratorio pa ang hindi nakakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ang naturang mataas na bilang na malayo sa 421 noong nakaraang linggo. Ang nangyayari ngayong napasok na ng mas nakakahawang Omicron variant ng sakit ang Pilipinas. Kahapon nang sabihin ni Health Undersecretary Maria Rosario Berere sa CNN Philippines na posibleng sa katapusan ng Enero maitala ang peak ng mga panibagong pagsirit noong Agosto. Sinasabing umabot sa 26,000 ang wave ng infections dahil sa Delta. Sa pagtataya ng kagawaran ng kalusugan, aabot sa 8 beses na mas nakakahawa ang Omicron kaysa sa Delta. Isa sa ilalim sa Alert Level 3 na ang Bulacan, Cavite, Rizal mula Enero 5 hanggang 15 dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ng Active Presidential Spokesperson Carlo Nograles na inaprubahan na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease ang rekomendasyon ng subgroup nito na ilagay ang 3 probinsya sa mas mahigpit na alert level. Sinabi naman ni Interior Secretary Eduardo Año na halos triple ang itinaas ng mga kaso ng COVID-19 sa 3 probinsya. Kaya uunahan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mahigpit na alert level 3 o alert level para kontrolin ang galaw ng mga tao at ipagbawal ang mga pagtitipon. Nauna nang isa sa ilalim ang Metro Manila sa alert level 3 simula noong Enero 3. Noong Lunes, diniklara ng Department of Health na high risk sa COVID-19 ang Pilipinas dahil sa pagdami ng mga kaso.
na pininiwalang dahil sa pagluwag ng restriksyon noong Kapaskuhan at sa mas nakahawang Omicron variant. Bukas ang Department of Health sa pagtatakda ng limitasyon sa pagbili ng mga individual sa ilang gamot sa gitna ng COVID-19 pandemic ngayong nagkakaubusan. Trending kasi sa social media ang kawalan ng mga paracetamol gaya ng BioFlu, Biogesic at iba pa sa mga butika habang maraming nagkakasakit matapos ang holidays. Nangyayari ito ngayon sa Pilipinas na ang COVID-19 Omicron variant. Matatandaang nagpatupad noon ang Quezon City ng ordinansa laban sa panic buying noong ibinalik ang pinakamaigpit na enhanced community quarantine sa lungsod noong Agosto. Sa gitna ng pagkukumahog ng publiko, nakahanap ng naturang gamot, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na walang shortage nito sa Pilipinas. Tugon naman ni Duque, kakausapin na rin niya ang pharmaceutical companies patungkol sa nauulat na shortage para sa symptomatic treatment dahil hindi ito katanggap-tanggap ngayong pandemya. Samantala, sa bagong pahayag na nilabas ng DOH na walang shortage sa supply ng paracetamol habang nananawagan sa lahat na umiwas sa panic buying. Nagbabala ang Malacanang sa mga bihero na bumabalik ng bansa na maaari silang makulong kung mapapatunay lumalabag sa COVID-19 quarantine protocols. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, pwedeng sampahan ng kasong sibil at kriminal ang mga bihero na dumarating sa bansa at maging ang mga hotel kung saan sila pasamantalang nagkwa-quarantine sa ilalim ng Republic Act No. 1133-2 o ang Mandatory Reporting on Notable Disease, Health Events of Public Concern Act. Ang mga lumalabag ay maaaring pagmultahin ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos o makulong ng mula 1 hanggang 6 na buwan o parehong ipataw ang multa at kulong depende sa korte. Maging ang mga hotel ay hahabulin ng gobyerno dahil may pinirmahan silang kontrata. Sinabi rin ni Nograles na ang korte na ang magpapasya kung anong kaso ang isasampa sa kontrobersyal na si Poblacion Girl na lumabas sa hotel kahit naka-quarantine at nakikipagparty pa sa isang bar sa poblasyon ng Makati. Natuklasan na positibo sa COVID-19 ang nasabing babae na galing sa Amerika. Balitang Lokal. Paulit-ulit at patuloy na nananawagan hanggang ngayon ang Chairman ng Committee on Health sa Kongreso sa lahat ng mga mamamayan sa bansa na magpabakuna lalo na't available ang vaccine sa kani-kanilang lugar. Sa isang panayam kay Congresswoman Helen Tan, sinabi nito na mahalaga na magpabakuna upang kung tamaan man ang COVID-19 ay hindi maging malala ang epekto nito. Sinabi nito na tuwing nagtutungo siya sa mga lugar na sakop ng kanyang distrito at sa iba pang bahagi ng Quezon Province ay wala siyang sinasayang na pagkakataon na palalahanan ang lahat na magpabakuna. Nakakalungkot man, inamin ang mababatas na mayroong mga senior citizens na ayaw magpabakuna dahil sa mga maling impormasyon na nakakarating sa mga ito hinggil sa masamang epekto ng vaccines. Hinikayat ng opisyal ang lahat na huwag maniwala sa mga maling impormasyon at sa halip ay magpabakuna at palakasin ang immune system at siguruhin ang healthy living upang hindi magkasakit. Maswerteng nakaligtas ang 5 magkakapamilya matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan mula sa Quirino Highway, sakop ng Barangay San Vicente, Tagkawayan, Quezon, bandang alas 4:30 ng umaga noong Enero 4. Sa inisyal na impormasyon patungong Samar mula sa Manila ang SUV na minamaneho ni Ginoong Chudolfo Payot, 68 anyos, asawa nito, isang anak na babae at 2 apo. Ayon sa driver, nawalan ito ng kontrol sa lulusunging bahagi kung saan nag-overshoot at nabangga ang poste ng kuryente at nagtuloy-tuloy sa bangin. Sa paunang ulat, nagtamo ang mga biktima ng minor injuries na agad na dinala sa pagamutan. Agad namang rumisponde ang mga barangay tanod sa lugar. Mabilis ding nakaresponde ang mga kawani ng MDRRMO, Tagkawayan Municipal Police Station. Patuloy namang paalala ng mga otoridad sa mga membro ang ibayong pag-iingat at siguraduhin nasa kondisyon
ang katawan at sasakyan bago bumiyahe. Nasa 150 mga bata mula sa Barangay Talaw-Talaw at Reception and Action Center sa lungsod ng Lucena ang naging benepisyaryo ng SM Beers of Joy ngayong taon sa isinagawang simple turnover ng sinaksihan ni Punong Barangay Rail Briones, iniabot ng ilang empleyado ng SM City Lucena katuwang ang Quezon Tri-Media Group ang naturang Beers of Joy sa mga bata. Sa kabila ng nakatakip na face mask ay mababakas ang mga ngiti ng mga batang tumanggap at hindi maitago ang kasiyahan. Nagpasalamat naman si Kapitan Briones sa pamunuan ng SM City Lucena dahil ang kanilang barangay ang napiling mapagkaluban ng naturang mga laruan. Ang SM Beers of Joy ay taunang proyekto tuwing Kapaskuhan ng SM Super Malls sa magitan ng SM Cares katuwang ang Toy Kingdom. Kotindiyak ang 5 mga kalalakihan habang nagtutupada sa bayan ng Sariaya, Quezon kamakailan. Sa magkakahulay na operasyon ng Sariaya PNP bandang alas 11:20 ng umaga nang unang magtungo sa bahagi ng Barangay Balubal ng nasabing bayan ng mga otoridad at dito naaresto ang 2 suspek at tumakas naman ang ilan pa na umano'y nagsasagawa ng illegal na sugal o tupada. Kinilalang 2 nahuling suspek na sina Winlove Ginebia, 32 anyos, residente ng Barangay Iyam, Lucena City at isang Romel Makabuwal, 30 anyos na taga-sitio sa Datahan, Barangay Pili, Sariaya, Quezon. Nakuha mula sa mga suspek ang bet money at ang tandang na ginamit sa nasabing sugal. Samantala, sa parehong araw, bandang 1:30 ng hapon nang tumungo ang mga kapulisan sa bahagi naman ng Sitio Socorro, Barangay Sampaloc 2, kung saan huli rin sa aktong nagsasagawa ng tupada ang 3 suspek na sina Eduardo Marcelo, 31 anyos, anak Leto Indoso, 57 anyos, at Juan Ilagan, 57 anyos, na pawang residente ng nasabing bayan. Ang mga naresto suspek ay pasamantalang nakadetine sa Sariaya PNP Lock-up Jail habang inihahanda ang kasong posibleng kakarapin laban sa kanila. Ulat Panahon. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng pagnasa kaninang alas 4 ng madaling araw, patuloy na umiral at nakaka-apekto ngayon sa Visayas at Mindanao ang easterlies o intertropical convergence zone na nagdudulot ng maulap na papawari na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog, pagidlat sa bahagi ng Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Southern Palawan. Samantala, patuloy namang nakaka-apekto sa Luzon ang Northeast Monsoon o Amihan na nagdudulot ng maulap na papawari na may mahihinang mga pagulan sa Ilocos Province, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at northern portion ng Quezon Province. Bagyang maulap pagka sa maulap na papawari na may isolated light rains ang asahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin sa Amihan. Balitang Showbiz. Hiwalay na nga sina Chris Aquino at Miel Sarmiento ayon sa latest update ni Chris sa kanyang social media accounts. Ayon kay Chris, ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Mel ay ang mismong kalaban ng lahat ngayon, ang COVID-19. Ibinahagi niya ang screen grab ng text message sa kanya ng dating fiancé. Humihingi naman ng paggalang at pagkunawa si Chris sa publiko. Samantala, mababasa naman sa mahabang mensahe ni Mel ang dahilan kung bakit pinili na lamang niyang ihinto ang relasyon nila ni Chris. Ang niya, dahil nasa mall siya upang gawin ang kanilang mga errands, nag-aalala naman siyang lumapit sa fiancé, lalo na't may autoimmune ito at kabilin-bilinan ng pinsan ni Chris na isang doktor na bawal magka-COVID-19 ang TV host. Hindi kakayanin ang konsensya ni Mel kung may mangyayaring hindi maganda o mas magpapalala sa kalalagayang pangkalusugan ni Chris kung patuloy ang paglapit niya rito. Mahihinuang si Chris ang nagmungkahing tapusin na ang kanilang relasyon batay sa pahayag ni Mel na, on that note, with a heavy heart, I accepted your offer of letting
Migo. Ibinahagi rin ni Chris ang ilan sa mga litrato niya habang sinusuri ng mga doktor. Kitang-kita nga ang pagbagsak ng kanyang katawan. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito, mga kaserbisyong tunay at natural. Bilis ng araw, ano? Mm. Asing ko na agad. Ha? Siyempre. Kung sinasabong, Pebrero na, Marso na, Oh, Abril, Mayo. tuloy ka lang sa trabaho. Sa mo, Pasko na naman. Mahalaga ang kalendaryo dahil nagsisilbing nakikita natin, lalo na kung meron tayo mga ka-appointment, meron mga kailangang yung bayaran sa mga ganong klase ng petsa, pero tuloy lang ang buhay. Siyempre, sabi nga, kahit ano mangyari, Oo. kailangan mag-survive, ha? Kahit Lalo paano na barang na ngayon, dumating. Na napakatindi ng banta ng Omicron variant at sa kahit saang bahagi po ng ating bansa ay kapansin-pansin na tumataas po ang bilang na naman ng tinatamaan ng COVID-19, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya tamang-tama yung paalala ni Dr. Helen Tan, hindi lang para sa mga Quezonians, kundi sa kabuuan po ng ating bansa na panatilihin po natin ang iba yung pag-iingat. Alam mo, pasimuno naman ng taga-gobyerno sa paglabag. Ha? Pasimuno ang gobyerno mismo sa paglabag, yung mga taga-ATF mismo. Paano ba nasabi yan? Kita mo ha, nakita mo, siksikan doon sa convention center. Sino ba ang ATF ng probinsya? Hindi ba sila governor? Ang head Sila overall, mismo ang pasimuno. ang ating Siksikan ng tao, provincial nakita mo naman. governor. Sila mismo. Kaya yung mismong gobyerno ang pasimuno ng paglabag Pero sa mga quarantine protocols. pinakahuling balita ay nakatakda niyang pulungin ang bumubuo ng Quezon Mayor's League para pag-usapan kung ano yung mga susunod na policy na dapat Ay i-implement matapos ng kang lumabag, local IATF natin. matapos mong labagin, ikaw ang unang lumabag, ngayon magpapatawag ka ng mga Baka mayors. nag-alala kasi kita mo naman ang mga karatig nating probinsya like Cavite ay nasa ilalim na po ng alert level 3 kung saan ay naka-lockdown na sila doon at limitado na po yung paggalaw ng mga Caviteños. Huwag sanang mangyari yan, abutin ng mga kagaya natin dito sa ating lalawigan nang sa ganon ay malaya pa rin nating nagagawa ang ating pong pang-araw-araw na mga gawain. Kita mo ang bilis tumaso sa probinsya, ilan agad yung kaso. Ang taas agad yung kaso. Paano nga si Governor mismo yung unang pasimuno ng paglabag? Imagine mo, 20,000 na mahigit. Ha? Sa magkakaibang araw, tinipon yung mga guro. Napakarami nun. Ang tingnan Diba? natin ay yung bahagi ng ginagawa ng local IATF ng Lucena City. Sila ay binabantayan talaga. Laging minomonitor ang mga activities and different programs. Maging mga ordinaryong pamilya, nakikita nila at automatiko, pinapaalalahanan. Ay, bakit hindi, doon sa bakit hindi mga- napapalahanan yung probinsya? Ay, dami-dami no, nasa loob ng lungsod ng Luceta. Yun ang problema. Diba? Kay Miss Nakita Andrano. ko rin yung mga tinutukoy mo sa loob ng Quezon Convention Center, pagamat alam kong mahalaga sa bawat Siksikan doon. mga guro natin ang kanilang tinatanggap mula po sa ating pamahalaang panalawigan, pero ang ating tingnan dyan, pangibabawin, ay pangalagaan natin yung ating pong kalusugan. May Sana solusyon makita yan ng provincial governor yung magiging epekto niyan kung sakasakali. Bagamat tayo umaasa na wala naman sanang tamaan ng Omicron variant sa mga napakaraming guro na yan na araw-araw ay inaanyayahan sa loob ng convention center para sa distribusyon ng umano'y financial assistance. Alam mo, ang kalukuhan dyan ni Governor Suarez, ha? May kalukuhan talaga ito eh. Ha? Oh. Alam mong masama ang panahon niya at nag-uuso ang... Ay, papatawag mo pa yung mga Pwede teacher. naman Dapat ipadala kasi mo na lang yung mga perang yan. Ipamahagi na lang yan Oo, by hindi district. pagtitipunin mo pa dyan sa convention. Iwasan muna natin yung mga Wala ganyang naman magawang malalaking IATF ng Lucena. gatherings. Kaya ba ni Hendranong sitahin yung, yung probinsya? Di ba hindi? Pero kita-kita mo nasa loob ng Lucena. Maaaring kaya, pero Ay, tinitingnan hindi din doon napigil yung... eh. Ilang beses yun? 4 na beses eh. Ilang araw ba yan ginawa? 4 na beses sa magkakaibang panahon tinipon. Ha? May pagkakataon na 4,000 mahigit ang nasa loob ng convention center. Gano'ng karami yung nagsisiksikan na yun? Pwede naman O, diba? kasing ipamigay, ipagkaloob ang nasabi pong pamasko. Sana kung pinadala ano na man lang. ang tawag Pinadala na na yan. lang. Kakaunting pera naman yun eh. Pinadala na lang. Ay, 3,000 lang naman yun. Gasino lang ba naman sa mga teachers yun? Oo. 3,000 yun. Sana pinadala lang by district. Hindi yung... Kasi nga, ang ginagawa ni Gob ay namumuliti ka sa... In the form ng ng ganyang... pamimigay ng pera. Oo. Ha? At pera Namumuliti naman ka. ng gobyerno yan, hindi naman mula sa sarili niyang Ay, bulsa. hindi nga eh. Ang masakit dito, partner, ha? Oh.
naroon yung buong pamilya, akala mo yung pera nila Sila pinamimigay. ang naka-prone. Sila nakapront, pati yung anak na hindi naman civilian na, nandun pa. Ay umaasa tayo Oh. na mataas yung kaalaman naman ng ating mga Mm. kaubayan. Aware po tayo na hindi naman nila pera yan. Kung meron tayong Ay. bagay na dapat pasalamatan, ay yung mga nagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Dahil dyan, meron po nagagamit ng gobyerno na pamigay kagaya po Ere, niyan. ang matindi ha. Kung talagang gusto mo pamigay ang pera ng gobyerno, governor ha, kagaya ng ginawa mo sa 20 million mahigit na mga teacher na pinatagot, pinamudmudmud, nagparapol ka pa. Ipatawag mo lahat ng piskal at mga judge sa buong lalawigan at bigyan mo ng pera. Bago Ah, tuluyang kagaya uminit ng ang ginagawa iyong mo. magandang Mm. umaga sa ating pong katanungan sa mga nag-aantabay po ng ating tanong para kayo ay manalo ng worth 300 pesos of load, pantawag, pantext po sa inyong kapamilya, sa inyong mga loved ones, lalo na't nanatili tayo nasa gitna ng pandemya. Ang tanong, mga kaistan, ilan pong bata ang nabiyayaan na pagkalooban ng SM Beers of Joy ng SM City, Lucena, kamakailan? Ilan pong bata ang napagkalooban sa lungsod ng Lucena ng SM Beers of Joy? Pakilagay po ang inyong pangalan, edad at kompletong tirahan. Pakasend sa telephone number 0966-991-4581. Eksklusibo po ang contest na yan. Andog sa ating lahat ng nag-iisang doktora ng bayan, Doktora Helen Tan, para sa mga residente mula una hanggang 4th District ng ating pong lalawigan. Ano, di ba? Tama ba ako, partner? Total, namamahagi si Gob. Ipatawag mo lahat ng mga judge at piskal. Total, binibigyan mo pala ng allowance Bakit sa mga yan. ipapatawag? Ay, namimigay siya ng allowance sa mga piskal at judge sa buong Oh. lalawigan na. So, ipatawag mo rin sa convention, governor. Baka At, tapos na alin? yung pamimigay para sa nasabing Hindi nga. sektor. Bakit Sa kung mga sa mga... nasa judiciary. bakit kung sa piskal, sa mga Oh. judge, ay pinamahagi mo ng simple? Aba, ay- Bakit ang teachers kinakailangan ipatawag? Ay makikita yung amount? Yun lang. Nakapubliko ba? Na Ha? publicly sinabi ba yung halaga ng binigay sa mga judges natin? Hindi binanggit. Oh, hindi siguro, binanggit. dahil maliit, sinabi. Binanggit, oo. Ibig sabihin, mas malaki It's binibigay mo unfair. sa mga judge at saka sa mga piskal. Aba, hindi naman pwedeng pan 3,000 Ayan, lamang. balita ko, partner. Oh. Naiiyamot kay governor yung mga judge at piskal. Dahil, Why? ayun nga, sinabi pa niya na tumatanggap pala sa kanya ito ng Aba, allowance. siyempre naman. Paano nga naman, ha? Sa kabilang banda Oh, ay paano ba nagkakaso si may governor? dignidad na pinangangalagaan Ayan, yung mga oo. yan. Naniniwala tayo na pinapangalagaan nila ang kanilang Ay, mga kaya pangalan. na Tapos ito namang gobernador, Sinabi pa, pagmamalaki pinagmalaki pa publicly na binibigyan na niya ng pera mga binigyan judge niya. Ay, at sino saka matutuwa? piskal. Ay ba, maski matitinong piskal at judge ay hindi matutuwa. Oo. Pagkangalandakan mo sa publiko na binibigyan mo sila ng pera. Ay, kahit Paano kung naman- magkakaso? Kahit naman ako, halimbawa binigyan nyo, tapos kukunan ng larawan, Ay, tapos ba, ipopost sa social media, Ay, ay huwag kaya na nga lang. nagagalit kay Danny Suarez Oo. ng mga judge dahil ibinabalita on air na natanggap ng pera itong mga judge allowance mula sa kay governor. Ay nakakahiya po ito. Mga piskal at mga judge sa Dapat kaibigan talaga natin. maging maaga po ang paghahanda ng ating pamahalaang panalawigan governor. Kaugnay po Sa ibang ng probinsya balita kaya, ng, ganyan din? Sa ibang probinsya, tumatanggap din ng mga piskal at mga judge galing sa i-check governor. natin yan. Alamin natin yan sa ibang probinsya, ha? karating probinsya Mm. natin sa Tatanungin natin yung mga Timog judge. Katagalugan. Baka kasi mga judge, baka po kaunti lang yung pera niyan. Nalalagay, Nakukompromiso nakukompromiso po kayo, ha? Kasi paano kung ang magkakaso si Gob? inyong mga pagdedesisyon na gagawin kung sakasakalit. Hindi maiiwasang mag-isip ng hindi maganda ang taong bayan. Abay, Pero, ito ang maganda, Mm. pakinggan natin. Mulit-muli, umaasa po si Dr. Helen Tan na magkakaroon tayo bagamat may banta ng Omicron at ang iba pang mga karamdaman dala po ng COVID-19. Maging maganda pa rin sana ang kabuuan ng taong 2022 at maging masagana para po sa ating lahat. Pasko na naman. Narito muli ang pinakahihintay nating panahon na dala ng saya, pag-asa at pagmamahalan. Ito ang pinakatatanging okasyon ng taon, kakabit ng makulay na kulturang Pilipino at maalab nating pananampalataya sa Diyos. Ang ningning ng mga ilaw, kislap ng nagagandahang palamuti at masayang mga awitin ay sagisag ng ating paniniwala sa pag-asang darating. Ang pagbibigayan ng mga regalo na hindi mapipigilan ng kahit anumang pandemya ay nagpapatunay na laging mananaig ang pag-ibig. Ito ang totoong diwa ng Pasko. Kaya naman, sa gitna ng kasiyahan at mga pagdiriwang, nananawagan ako sa ating lahat
na laging isa puso ang kapakanan ng bawat isa at isabuhay ang pagbibigayan, hindi ng mamamahaling regalo, kundi ng handog nating mga sarili at panahon para sa ating kapwa. Sa Paskong ito, taimtim nating ipanalangin na laging mamayani ang katotohanan laban sa kasinungalingan, ang banal na paglilingkod laban sa kasikaman, at ang wagas na pag-ibig laban sa puot at inggit. Sama-sama nating idulog sa Diyos ang lubusang paggaling ng mga may karamdaman at kalakip nito ang paghilom ng mga sugat ng ating bayan at muling pagbangon nito mula sa kanyang pagkakalugmok sa kahirapan. Dahil ang Pasko ay pagunita ng kapanganakan ng ating dakilang tagapagligtas, may pag-asang naghihintay sa bawat isa. May liwanag na bukas na paparating. At may bagong taon na ang dala ay isang bagong panimula para sa bawat isa. Sa ngalan po ng aking mahal na asawa, Engineer Ronel Tan, at ang aming mga anak, 10 ng aking buong pamilya, at lahat ng ating kabalikatan sa serbisyong tunay at natural, isang masaya at puno ng pag-asang Pasko sa ating lahat. Mabuhay at maligayang Pasko po sa ating lahat. Marami pa tayo mga mahalagang pag-uusapan, partner, sa Sige. kabuuan po ng ating maliit na palatuntunan. Kaya sa mga nakaantabay, tutok po kayo hanggang sa pagbabalik ng programang Stand Up! Balikatan para sa Sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. May ipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na
brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa second part ng ating pagsasahing papawid ngayong umagang ito sa mga kakabukas ng po ng inyong transistor radio. Kakabangon lang mga kababayan natin sa bahagi po ng Bumaka-Ginyangan sa marami pang parte ng ating lalawigan. Samahan niyo po kami hanggang ikapito ng napakaganda nating umaga. At Masarap syempre, partner, bago yung shantik mo. Uminom sige. muna ng masarap ng Mark Cafe ng Jmar Marketing. Nasaan yan? Si Engineer Camuñas, ha? Oh, award Si yan. Jumar, oo. Hindi ko- Napakahusay, Baka marami. nagtago. Dahil, Nagpasko eh. no, siya nga Diba? ang naghahanap ng mga pagbibigyan. Dahil alam mo, mulit-muli binabalikan natin yung kwento ng kanyang buhay. Oo, Parang magandang kwento ng buhay niya. Congressman candidate Reynan Arrogancia, mula lamang sa maralitang pamilya, itinaguyod ang sarili at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Nagkataon, mahusay, matalino, nakaisip siya ng formula paggawa ng kape. At syempre, kung Diba? kayo magkakape ng Marcape, Marchoco, napakasarap niyan. At kung magpapa-beauty kayo, magtungo kayo dyan sa Scientific Beauty Lands. Napakagandang parlor po niyan. Owned and managed by the beautiful Ma'am Chari Reyes. And of course, good morning sa mga taga-SM City Lucena, kay Lilibet Azores, at kay Carmi Tan Caparos. Parang taga-SM na rin si Carmi Caparos although nasa city government yan at head ng vaccination team ng DOH. At syempre kay Jason Trinal, good morning din. At sa kabila naman sa Pacific Mall, magandang umaga po dyan kay Catalina Abrica at saka kay Miss LB Abinido. Thank you very much do sa inyong mga papasko sa amin. At syempre dyan sa Buyabod, Santa Cruz sa Marinduque, napakasarap ng suman. Pinadala sa atin ni Ate Nene Rudel Rehio, isang 84 na taga-subaybay natin, taga dyan sa Buyabod, Santa Cruz, Marinduque. Salamat po doon sa Hindi napakasarap lang na suman, meron pang masarap na santan. Santan, kasama nung suman. Salamat Marami po, pong salamat. Mababait Oo, talaga ang mga taga Marinduque. Napakasarap po. At syempre, kay paring Manolo Rehio, kay Maring Rona Mijares Rehio, salamat po sa pagsubaybay kay ating Chief of Police, kay Colonel Ray Reyes ng Lucena PNP, at napapanatili niyang matahimik, mababa ang krimen sa lungsod. Ganon din sa probinsya, belated happy birthday kay Colonel Joel Villanueva, ang ating provincial director. Siyempre, yung ating RD, batiin din natin si Regional Director Eli Cruz. Magandang umaga dyan sa Regional Command ng Calabarzon. At siyempre, sa aming Pangulo, lagi nanonood sa atin pagka umaga si Boy Yu. At saka si Ma'am Raquel, ang napakagandang may bahay ni Boy Yu, si Ma'am Raquel Yu. Siyempre, si Jerry Luce, palagi nakasubaybayan, ang isa sa pinakamatinding tao dito ni Ping Lacson, si Jerry Luce. At saka si Tanto Luces, pamakin niya si Julius Luces na kumakandidato ng Bukal sa 1st District, Kunsyal yan sa Tayabas. At siyempre kay Arnaldo Gando ng Gandos Resort. Good morning din kay Engineer Diguinho, kay Engineer Rejano, kay Kuya Cesar Sarento, kay Reyno Danganan, at saka kay Dr. Pat Andaman. Salamat po sa inyong mga pagsubaybay. Kay Kuya Ernesto Ginauli at saka kay Ma'am Ceres ng DFA
Nanonood po sila sa atin, ha? Kay Kunsyal Marilu Mendoza ng Gumaka, ha? Nanonood lagi. Si Lilibet, siyempre, nabati natin. Lilibet Tasore, si Jane D. Guzman, ha? Si Alisa Bagay, si si Gemi Pormaran, nanonood sa atin kanina, ha? Si Mike Tranido, ito pa si Algut Suleta, araw-araw po ito, palagi nakasubaybay sa atin. Si former Chief of Police ng Lucena, Colonel Bong Albacea, na ngayon ay nasa schooling, ha? Padre, Colonel Bong Albacea, baka itong mag-top sa class nila sa ginagawa niyang schooling ng OSEC, ha? Kay Bong Albacea. Kay Dennis Beranga ng Atimonan at saka yun nga kay Jerry Luce, nabanggit na natin, kay Kunsyal Noel Dasilio ng Gumaka. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin araw-araw, partner. Sa bumubuo po ng Constant Gumaka at Stan Gumaka, magandang umaga sa inyo, Ma'am Alicia Gomez, Opelia Traspalacio Real, kay Nora Almeida, mula po dyan sa bahagi po ng Plaridel, Quezon, araw-araw tayong pinapanood. Kay Franz Olaybar, James Anda, Joy Peregrin Piñaranda, nanonood mula po sa bahagi ng City of Antipolo. Kay Ma'am Babylin Enriquez, marami pong salamat. Ma'am Jocelyn Gomez, Konsihala Merly Pisigan mula po sa bayan po ng Atimonan. Kay Menchi Mendelibar, napakaganda, mabait. Don de Luna, sa bahagi po naman ng Alae, Karatig probinsya natin, Batangas. Of course, na napakahusay, Miss Majel Bacalzo, Miss Sassy Gono Javier, good morning. Sa bumubuo po, lahat ng mga masisipag at mababait na empleyado ng DTI Quezon, marami pong salamat sa inyo. At gayon din sa bumubuo ng Tubong Quezon, Batang Quezon, salamat din. Of course, patiin ko na magandang umaga, araw-araw tayong pinapanood. Ginyangan Mayor Cesar Isaac at sa kanyang may bahay kay Mayora Maden, Sir Carlito Traspalacio Real at sa pamilya ni dating Konsihala Buena Likin na hindi po inuumpisahan ang pag-almusal hanggang hindi pinapanood ang ating palatuntunan. Salamat po sa inyong lahat. Si Major Lawrence Panganiban ng PNP. Good morning, sir. Si Lawrence Panganiban. At saka si Robilin Clasio ng Quezon. Wow. Mukhang kamag-anak ito ng mayor doon, ni Mayor Clasio. Kumusta po ang mga residente ng bayan po ng Quezon? At syempre, si Mayor Marcin Gayeta ng Sariaya. Papaunlad na bayan ng Sariaya. Sabi ko nga, one of the best mayor, si Marcin Gayeta. Sa katunayan ay na ngayaw ang mga nag-aambisyon na maging alkalde din ng bayan ng Sariaya na lumaban sa ngayon 2022 elections dahil alam nilang napakahirap pong banggain ang kagaya ni Mayor Marcelo Gayeta. Dahil mahusay, unbeatable. Lalabanan sana yung bata ni Governor na dyan sa GSO. Na may-ari yata ng catering ng mga panisang pagkain. Pero totoo yun kasi naobserbahan niya ng mga taga-Sariaya na may balaking pumasok yung binabanggit mo dahil kakaiba sa dati-rati niyang ginagawa na halos lahat ng lamay ay pinupuntahan, all occasions, party, kaliwat kanan, kahit hindi ata imbitado at imbitado, lalo na ay pumupunta. Kakaiba yun. Ibig sabihin, yung show of public nagpapakita parati, may interes pumasok sa politika. Pero nung kanilang timbangin at nakita, i-analisa, hindi pala kayang banggain si Mayor Gayeta, hindi na nag-file ng kanyang laban, ng kanyang kandidatura. Pagbutihin na lang yung catering service niya para hindi nalalason. Dapat nga ay hindi siya nagninegosyo ng ganyan dahil kung totoo na kanya yun, kahiya-hiya naman kung merong delikadesa dahil ano pa ang magiging patas na laban kung meron ng bidding na ginagawa sa ating tanggapan ng ating pamahalaang panalawigan, unfair po yan sa iba. Automatic, syempre, papayag ba naman siya na nasa loob ng opisina na hindi siya ang mananalo sa bawat bidding na ginagawa? Ay wala. Ay kung kinukonsinto naman ni Danny Suarez, hindi wala kang magagawa dyan. Syempre, hindi tayo kumbinsido doon sa ikakatwirang hindi alam ng local chief executive ng governor. Yung ginagawa ng kanyang mga malalapit na itinalaga niya. Itong mga taong ito, dati-rati naman ay naglilingkod lamang sa kanilang pamilya. Nung sila ay pumwesto na, syempre, para iwas pasweldo, bunot bulsa, sinarsi sa gobyerno, hinayar na sa iba't ibang posisyon. Mga tao niyang yan, ang lalakas maglaro ng poker na sugal. Ano yun? Sugal yung poker card. Yung mga bata ni Governor, yung mga hepe-hepe. Yun yung mga closing niya, yung mga kakampi niya. Kung pera naman nila, wala na tayong paki doon. Ang problema ay binabawal ang pagsusugal. Yung kanilang trabaho, o dapat pinabawalan niya sa gobyerno. Hindi, apektado ang trabaho kasi gabi nagpo-poker yung mga yan. At saka may sinasabi dyan ang ating gobyerno, bawal
maglaro ng anumang klase ng sugal o Eh, involved. although, yung laro nila sila lang, napaka-private. Oh. Ang problema niya, pag pinuyat mo, apektado ang trabaho. Ay, Kaya, siyempre, nagalit si Governor, no? Sinaway Oh. niya, tigilan niyo yung pagsusugal, ha? Yan, isa sa nasabihan niya. Yan sinasabi kong, Oy, mabuti naman. At pinag-GSO least, yan. naipakita ng governor yung kanyang pagiging head na dapat sumunod pa rin sa kanya. Good morning, Oh. Jeff Wela Anglo ng Ibabandupay at saka si Sin Kapulong ng The Honor Society of Dalamda Kapapay. Lagi rin niyang nanonood. Ulitin ko, ha? Oh. Nagtampo kay Gob yung mga judge, ha? Ulitin ko. At mga piskal dahil pinagsabi pa raw na tumatanggap ng allowance mula kay Gob. Itong mga piskal at mga RTC judges sa buong lalawigan. Tanong partner, paano kung magkakaso si Gob? Oh. Diyan na ang problema. Ang Siyempre, daming kaso ng governor natin. isa na nga napatunay. May na-dismiss na nga agad na isa ha? Yung isa ng paninabukal. Yung Dinismiss isinampan na nga ng agad mga bukal, diba? Pero hindi tayo naniniwala. Kitang-kita naman na may pagkakamali. Pero hindi tayo naniniwala yung judge na nag-dismiss nun talagang pumapabor kay Gob at kakampi-kakampi. Noong judge na iyon na nakakuha sa sala na iyon. Yan naman daw judge ni maayos ha? Bakit nagkaganon? Ayun na nga, Yung hindi kanyang natin naging maintindihan, pagtingin doon sa kasong inihain sa kanyang sala. Ayun nga ang hindi natin maintindihan kung Kasi sino yung kahit judge naman yan. balibalik na rin natin ang umagang ito, ay mali. Ay, kaya na nga Kaya, nako sabi ko nga ayoko namang maniwala na dahil sila nabibigyan ng pera ni Governor gawa doon sa allowance, Oo. madidismiss talaga itong mga isa na sampang kaso laban kay Gusto ko Governor. malaman kung magkano yung amount na yan. Malalaman natin yan, walang hindi, kung magkano yan. Kasi subject for audit yan ng COA Oo. Kayo mga taga-COA ito palang binibigyan na pera ni Governor sa mga piskal at mga RTC judge. Ay sana maglabas kayo ng ulat kung magkano itong mga perang Is ito. it legal? Well, sabi nung isang senior prosecutor, legal daw yun. Oo. Ang problema, immoral yun. Bakit ka tatanggap ng pera sa Governor? At saka malalaki naman ang sahod nila. Ay man din, Ilan na lang national natin doon sa agency yan mga mahihirap nating kabilang sa mahihirap na sektor ng ating pamayanan. Partner, sabi nga nung Hindi yung binabarya-barya lamang pagka lumalapit sa kanilang sabi nga nung tanggapan. isang teacher 3,000 3,000 naman yung binibigay. Ang layo ng pinanggalingan ko niya. 3,000. Towid Tapos isla pa. ang daming tao sa loob Yeah, ng convention siksikan pa. center. Nagutom Baka pa, ka nagutom pa. magka-COVID. Nagutom pa yung mga teacher. Ay kahit anong sarap ng pagkain isiserve sa akin doon dahil doon sa nangyaring panis na pagkain, Yun hindi na ko nga, rin kakainin, yun na. susunggaban yung Natakot nga pagkain yung na ibang yun. mga teacher na kumain. Oo. Gawa ng baka ma-poison sila. Kahit pa sabihing iba naman yung caterer na gumawa ng pagkain Ay, kaya isiserve, nga. ay naku, madadala na. nakakadala. Kaya nga, Totoo. nagagalit din yung ibang mga teacher kay Governor dahil ayaw lang siyempre magsabi na At saka, ang layo ng pinanggalingan, anong 3,000 araw lang. pinatawag? Araw na nang may klase Oo, kahit may pa pasukan na. online. Nakakaabala yan sa trabaho ng mga guro natin. Partner, isipin mo, kung ikaw ay taga-isla, ang layo pa At nun. kung yung diba? safety ang pinarioridad ng ating punong lalawigan, ikinonsidera, hindi po nagkaroon sana ng pagpapatawag ng ganyang karami sa iisang venue lamang. Sabi ko nga sa iyo, pasimuno si Governor Suarez sa paglabag. Siya nga mismo hindi nagpe-face mask kaya ang pasimuno ng paglabag sa mga quarantine protocols ay walang iba kundi si Governor Naku, Suarez. yan pa naman ang kabilin-bilina ng Department of Health sa ating lahat mga kababayan ngayong nananatili po ang mataas sa banta ng Omicron. Kailangan natin magsuot ng face mask at saka yung distansya sa ating mga nakakasama. Kaya nga sa ibang mga probinsya, di ba? Kaya nga. Alert level 3 sila. Huwag sana nating abutin yung level na yan. Tinatawagan natin yung regional IATF. Ngayon kayo pumorma, Kayo mga taga-regional IATF, ngayon kayo pumorma. Sitahin nyo yung aming governor dito kung kaya ninyo. Porma na nga lang Mga taga-regional IATF kayo, mga kung sino man kayo, Kung kaya ninyo, pumarito kayo, sitahin ninyo. Ang dami naman footage. Kung kaya ninyo ang aming governor, pangasong-as ito mga taga-IATF ito. Hindi naman, bakit nagtatrabaho hindi yung nila mga na-question, yan. Bakit hindi nyo ma-question si governor? Takot kayo kay governor? Dahil ba maraming kwarta yan at malakas ang influence niyan? Hindi naman niya natatakot yung mga Diba? yan. Itinalaga yung mga yan dyan nang hindi naman na-under ng kung sino man. Bakit naman pagka yung kung sino lamang ay kayang hulihin ng IATF? Marami mga paglabag kahit sa mga titingnan nyo sa lungsod. Bakit naman yung mga malls? Sa lungsod ng Lucena, maswerte diba? tayo dahil nandyan yung local police natin sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes. Laging sa kanilang pagbibisitation na ginagawa sa mga business establishment, nire-remind na rin ang lahat ay kailangan nating sumunod, manatili sa mga health and safety nalulusutan protocols. sila, itong mga ATF ng region, nalulusutan kayo ng governor. Ngayon, pag nagpatawag si governor, yung mga piskal at mga judge, sumirit bantayan pataas ninyo. ang bilang ng tinamaan na naman ng COVID-19 sa probinsya natin, alam na natin kung sino ang dapat nasisihin. si governor,
Si Governor Dan Suarez ang sisisin, wala namang iba. Pasimuno siya ng Oh. pagpaparami ng tao dyan sa Pagkatapos convention. magpakunbi ng maraming guro, saka Mm. saka Oo. ipupulungin ang Mga mayors natin at pag-usapan umano Oo. ang mga nararapat na gagawing hakbang para sa mga susunod na araw para nga paghandaan itong COVID-19. Pagkatapos, ang laki ng bill ng kuryente ng probinsya, kababayan sa Meralco. Diba economic Diba? enterprise siya? Ay wala ang kikitain niya dahil ginagamit sa pamumulitika ang convention center. Dapat kumikita convention Oo. center. Bakit naman pagkaiba, kagaya nung Senator Grace mo, Oo. gumamit ng convention, pinagbayad. Oh. Bakit naman pagka senador na mga kakampi nila, hindi nagbabayad? At Ay, saka pagka si governor, alamin hindi natin nagbabayad. yung regulasyon. Kanino bang opisina naka-care off nasa ilalim ang Ay, di sa Quezon GSO? Convention Sa Center? GSO yan, automatic. Sa GSO yan. Oh, sa tingin mo Eh. ay sasagutin tayo ng head ng General Services Office? Aba, sa takot niyang happy dyan, si Tina. Pwede po kayong magpadala natural, di ng ba? kopya po ng kwenta kung meron pong kinikita ang Quezon Convention Center. Hindi sa pinaghahanapan namin kayo, pero dapat pong malaman yan ng publiko ng ating mga kababayan dahil unang-una, property naman yan ng ating pamahalaan. Ang problema, laki na binabayad dyan sa Meralco kasi ang laki ng kuryente niyan. Kung ayaw magtungo, diba? pwede naman tayong padalan, i-message kung magkano ba, para Oo. malaman lang natin. Ay, sa bagay, doon nga sa Unisan ito pala si governor hindi makabayad ng sarili niyang kuryente. Installment, binabayad sa Kiselco. Uy, Binabaraso. Ewan ko dito sa Meralco, itanong natin kay Manager Lawrence, kung yung provincial government ay nagbabayad ng tama ng bill ay ng lalayo Meralco. ka pa kapag nga merong disaster. Alam naman nating may budget ang ating pamahalaan panalawigan kapag ka nangangailangan ng mga bigas na ipamimigay sa mga apektado ng kalamidad. Inuutang pa nga taon-taon bago makabayad Ilang taon ang bibilangin bago masettle yung account. Congressman pa si Danny Oh. Suarez, ang laki ng utang niya sa NFA. Kaya nga. Bago niya na-settle, di ba? Ay, may pambayad naman kung bakit ito pala mayabang lamang pag namimigay ng kwarta pero maganit palang bumunot ito. Kasi kagaya no, kuryente na niya doon sa Unisan, hindi niya mabayaran ng tama, pa-installment lang siya kung magbayad sa Kiselco. Ako nga. Ay kung ang bili 300,000, baka ang susundin bill mo ko na nga ng ay 150, 100,000. binabayaran ko na Diba? Ito pala siguro may mayabang lang. Akala natin ito toong galante. Hindi pala. Sapagkat, bakit mo hindi bayaran yung Kiselco ng tama at binabara ko mo? Ay, Palibasa kaya ko ang boss kasi, dyan. Kinakaya kaya mo. kasi yung mga namumuno dyan sa Kiselco, kaya na ganun lang yung laki Ewan ko sa amount Meralco na kung kanilang kaya niya, ha? ibayad. Pagka sa Meralco, pag kinaya mo si Lawrence, yung happy dyan, Good ewan ko. morning sa bumubuo po ng Meralco Lucena, Alamin Engineer natin sa Lawrence Meralco. Abueg. Alamin natin sa Meralco kung ang probinsya ay nagbabayad. Pero dapat ng talaga kuryente. nating malaman kung magkano po yung kinikita, income ng Quezon Palagay ko Convention wala. Center. Kasi kasama yan sa mga maraming opisina ng ating pong pamahalaang panlalawigan na kasama doon sa kategorya ng economic enterprise. Alam Kagaya mo, ng Quezon Medical Center. Alam mo yung audit nung panahon ni Governor DJ, Oo. napakaraming paglabag doon sa audit na ginawa dyan. Nung panahon Paano? kasi basta, hindi ko lang dali papel Oo. May mga paglabag dyan na nangyari sa panahon ni JJ. Kaya lang, sinong maninita nun? Ay isa-isahin natin. Diba? Sinong maninita ay ang sumunod na gobernador tatay. ay tatay niya. Tapos, Sino ang, kung automatic kung iba yan, baka isa publiko pa. Na, Alam mo ba, kaya po ganito ang ating pera lang ngayon, binabayad ko po sa katerba na inutang na nakalipas na administrasyon. alam mo bang may pagkakatopang si JJ Suarez nung governor Ay, nagbabasketball, pinapasara yan. Gusto na sila lang. Di kumukonsumo ng kuryente at ilaw yun. ay kanya lang Ay, yun. sa lamang, ang mga barkada lang niyang mapuputi ang legs ang kalaro. Ay, walang dyan ay walang stick Yung pa yan. mga kalaro ni governor ni JJ Suarez Ang yung panahon tingin ko yun. dyan ay may Mga- pag-abuso. May Magbabasketball pag-abuso. sila lang. May pag-abuso na yan sa kanyang posisyon. Kasi Sila lang. sobra naman laki ng espasyo kumukonsumo ng ilaw. para iyong i-occupy ng isa-isang pagkakataon lamang. At saka ilan lang sila doon. Baka mga 20 lang, mapuputi ang legs. Yung mga lalaki Bakit mo mapuputi ang legs? Sabi, pag nagbabasketball dyan si ay JJ baka Suarez, matiso yung kalaro kalaro daw niya. mapuputi ang legs. Kalaro matitisoy. Ay, wala namang masama kung Oo. mapuputi ang legs. Okay lang Eh, naman yun. Pag ba makikipaglaro ka, kailangan mo munang sipatin yung legs kung maitim o Ay, maputi, yung hindi mo gusto. Hindi, Chapuera. napas lang yung mga kalaro ay mga pogi. Yung Ibig ko gaganda lalaki. sabihin, si Yung dating sino? governor, ngayon ay congressman, oo. nagdi-dribble, Nagbabasketball. Nagbabasketball doon. Akala ko Sila ba lang. sabi ninyo ay ang Ayun, ibang laro niya? Ay, siyempre, para magmukhang machong-macho, kailangan basketball ka. Kailangan Oo. maghawak ka ng manok, kunwari Oo. sa bungero ka. Oo. Tapos yung manok naman yan, nangungurimbisti, patakbo. Naayaw, naatras. Alaw, duwag. Ganun. Yun daw. Tanglaw. Ay, wala Sabi po daw, gusto. Tan mo kay Marhil, doon sa Unisan.
Talaw pag ganan. Oo, nangunguribistira yung manok. Eh, Ay, yung paggaling ng diba? manok sa paghimas pa lang ng may-ari, di ba? Sa Ay. umaga, una nga, di ba mga nagsasabong, una nga hinihimas yan kaysa sa asawa eh. ay, tanong mo kay JJ Suarez kung sino yung hinihimas niya. Ay, baka yung manok. Baka, pwede rin, tanong mo kay Marhil. Kasi normally, kaya ako nasabi yan, yung mga sabongero po talaga natin sa bongera, manok talaga ang unang hinahawakan bago pa yung kanilang mga kalapit sa pagtulog sa kama. Basta, ang maliwanag dyan, nung panahon siya gobernador, nagbabasketball doon sila lang. Siyempre, pinukusumo kuryente nun. Aba, hindi nahihiya sa publiko Oh, kasi... ay, sarado. Paano mahiya? Sarado. Ay, bakit nalalaman? Ay, pwede bang mailihim eh? Marami ring Siguro maintenance doon. inis na inis yung mga Kaya utility alam mo, doon dahil isipin mo pwede nang umuwi Alam mo dahil ba, gabi naglalaro. sa daming iniwang kalat ni JJ Suarez nung siya governor. Ngayon palang nililinis ni Danny Suarez yung mga kalat na iniwan ni JJ Anong Suarez. nililinis? Parehas dinadagdagan Ay, pa nga. hindi. Naglilinis din sila sapagkat may mga dokumentong tinatago yung Kapitolyo. Sapagkat yun nga, may mga kasong isinampa laban sa mag-amang yan, lalo na rin sa anak. Hindi ako nagtataka kung bakit wala pala siyang nagagawang project sa 2nd District as representative. Kasi, nung siya governor, magbabasketball. Paano magkakaprograma? Pasunod-sunod lang dati kay Speaker ng Congress. Maswerte siya dahil ang kanyang may bahay ay party list representative. Yung automatiko, yung kanilang billboard, isa. Pinagsasama na lang. Pero alam ba ninyo, kapag ka-party list representative, ang pondo niya, nationwide dapat kinakalat mo. Kaso hindi naman ganun. Hindi naman eksklusibo para sa mga mamamayang Quezonians yan. Nasaan pati ang reporting? Ang ginagawa ng asawa niya yung si Ana, yan dating nasa Central Bank eh. Oo. Ano, kukwento ka. Sige, kwentuhan mo kami. Nagtrabaho yan doon sa Central Bank, yan si Ana. Yung, mahirap pagtrabaho dyan sa BSP. Hindi naman, magtimpla ng kape. Ang dali naman trabaho ng Central Bank. At the Central Bank. Nung naging congresswoman, niha hindi nakita ng publiko, hindi narinig ang boses. Anong klaseng kongresista yan? Paano ka naging... Sumusuldo sa gobyerno yan, Paano ka naging tinig, kinatawan ng publiko sa Ano yun? Kongreso? Ano pangalan nun? Alona? Kung hindi ka naman nagsasalita. Ayaw nga niya magsalita sa publiko. Ay kasi sabi, Inglesera raw. At tapos kaya naman nanalo, ginagamit ang resources ng provincial government. Oo, syempre, yun ang ginamit sumasakay yan. sa mga events ng probinsya natin. Ay, napakagulang ng mga yan. Oo. Talagang napakahusay ng mga yan sa gulangan. Ay nako, hindi na mabobola ngayon ang taong bayan. Sa malamang at malamang ay... Ang dami-daming party list. Ang daming party list. Ayan, nandiyan yung party list ni... yung 1K? Ni 1K, ni Alcala. Subukan niyo yan, nagsasalita yan. Party list na kababayan natin mula sa City of Tayabas. Paumanin, hindi ko po mabanggit sa umagang ito, pero narinig ko one time yan, meron din tayong kababayan Tayabasin na kumakatawan, nominee po sa isang party list group. Good morning daw, sabi ni Dan Oriarte. Sir, magandang umaga po. Di ba yan Kumusta yung po sa bahagi ng Lopez Quezon? Yung may gawa ng Ticoy Lopez. Ayan ka na Di naman. ba yan? Sige, 3 minutes daw, sabi ni Direk. At dahil Ticoy, nabanggit mo, ibig sabihin, Paskong Pasko pa mga kaservisyon tunay at natural. At mulit-muli, pakinggan po natin, panoorin natin si Dr. Helen Tan sa kanyang paghangad na nawa ang buong taong 2022 maghatid sana ng kasaganaan sa bawat pamilyang Pilipino. Pasko na naman. Narito muli ang pinakahihintay nating panahon na dala ng saya, pag-asa at pagmamahalan. Ito ang pinakatatanging okasyon ng taon, kakabit ng makulay na kulturang Pilipino at maalab nating pananampalataya sa Diyos. Ang ningning ng mga ilaw, kislap ng nagagandahang palamuti at masayang mga awitin ay sagisag ng ating paniniwala sa pag-asang darating. Ang pagbibigayan ng mga regalo na hindi mapipigilan ng kahit anumang pandemya ay nagpapatunay na laging mananaig ang pag-ibig. Ito ang totoong diwa ng Pasko. Kaya naman, sa gitna ng kasiyahan at mga pagdiriwang, nananawagan ako sa ating lahat na laging isa puso ang kapakanan ng bawat isa at isabuhay ang pagbibigayan hindi ng mamamahaling regalo, kundi ng handog nating mga sarili at panahon para sa ating kapwa. Sa Paskong ito, taimtim nating ipanalangin na laging mamayani ang katotohanan laban sa kasinungalingan, ang banal na paglilingkod laban sa kasikaman, at ang wagas na pag-ibig laban sa puot at inggit.
Sama-sama nating idulog sa Diyos ang lubusang paggaling ng mga may karamdaman at kalakip nito ang paghilom ng mga sugat ng ating bayan at muling pagbangon nito mula sa kanyang pagkakalugmok sa kahirapan. Dahil ang Pasko ay pagunita ng kapanganakan ng ating dakilang tagapagligtas, may pag-asang naghihintay sa bawat isa. May liwanag na bukas na paparating. At may bagong taon na ang dala ay isang bagong panimula para sa bawat isa. Sa ngalan po ng aking mahal na asawa, Engineer Ronel Tan, at ang aming mga anak, 10 ng aking buong pamilya, at lahat ng ating kabalikatan sa serbisyong tunay at natural, isang masaya at puno ng pag-asang Pasko sa ating lahat. Mabuhay at maligayang Pasko po sa ating lahat. Ganda ng message. Yes, Ganda ng i-congratulate message. natin mga kababayan ang ating winner sa contest, ating katanungan na ilan pong mga bata ang nabiyayaan ng SM Beers of Joy na isinagawa po kamakailan ng SM City Lucena. Ang sagot po, 105. Naibigay po ang tamang sagot ng isang 54 anyos mula po sa Barangay Ibabandupay dito sa lungsod ng Lucena. Congratulations, Ma'am Marites Congrats. Bautista. Magandang umaga Congrats, sa mga congrats. taga-PhilHealth Lucena, kay Gerald Chua. Good morning, sir. At kagaya po ng dati, mag-iiwan po kami ng mga magagandang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa gaya ng tama na money can't buy happiness. Pero maaari mong gamitin ito para makapagbigay ng ngiti sa ibang tao at hindi lang saya ang pwede mong maibigay sa kanila, kundi pati na rin ang pakiramdam nila na hindi sila nag-iisa. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.